ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Payout sa 5,000 pesos nga ayuda alang sa tricycle driver sa Davao Region, sugda na ugma Abril 8. LTFRB 10, miapila sa transport group nga mihunong sa pagpamasahero nga mubalik una pagbiyahe bisan sa rush hour. Business sector sa Davao City, nanawagan og hinanaling aksyon sa gobyerno kalabot sa krisis karon sa petrolyo. Pipila ka resort sa Glan Sarangani na biktima og fake booking scams. Glan Tourism Office miawhag sa mga nagapabook nga i-verify pag-ayo o sa official website magpabook. Age doesn't matter gayud sa pagkabot sa mga pangandoy. Tungod 78 anyos nga lola migraduar sa senior high school. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sugda na og mga adlaw sa DSWD ang payout sa ayuda alang sa tricycle driver sa nagkadiang lugar sa Davao Region. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, tag 5,000 pesos ang madawat nga ayuda sa mga tricycle drivers nga nalakip sa listahan nga gi-forward sa mga LGU ngadto sa DSWD 11. 1,791 ka mga benepisyaryo sa Samal Island, 3,443 sa Panabo City, 2,788 sa Tagum City, 437 sa Davao City, 4,335 sa Digos City, ug 1,856 sa Matis City. Kini ang ihap sa tricycle drivers nga makadawat og tag 5,000 pesos nga ayuda ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program sa DSWD isip tabang sa drivers nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sugdan ang payout ugma April 8 sa payout site sa maong mga syudad. Magsugod ang payout og alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kamatikdan nga ang Davao City ang dunay pinakaubos nga ihap sa mga benepisyaryo. Pagpasabot sa DSWD, inisyal pa lang kini nga listahan. Ang listahan sa mga benepisyaryo magikan sa local government units. Igul ang matud pa nag-validate sa listahan ang DSWD. Kasi yun lang ang na-identify sa ngayon ng local government ng Davao City, no? Hindi naman ibig sabihin nun na yun lang ang kayang bayaran o babayaran ng DSWD, no? As per transaction po natin sa DSWDO ng Davao City, naisugutan daw nila together with Mayor Baste na munahon yun makatang silang listahan sa DSWD katong mga naay permits. Aminado matud pa ang mga LGU nga doon pa'y mga wala pa na lista. Busa, dunay laing hugna sa payout alang sa mga ma-identify sa LGUs nga kwalipikadong makadawat. Sugutan na mo to start the payout, mag-submit na lang sila kung pila lang muna ang makasubmit o kaya na predetermine nila, na-validate nila. So yun lang muna i-payout natin. So the next time around, yung mga isasubmit uli nila o kaya ihabol nila listahan, babayaran pa rin natin. Kung ana sa listahan, kinahanglang magdala og driver's license o photocopy sa lisensya nga dunay tulo ka signature. Mismo ang tricycle driver ang mo-claim og dili pwede ang representante. Sa April 16, magsugod ang payout sa tricycle drivers sa mga munisipyo sa Davao Region. Sa mga PUJ, taxi, bus drivers ug food delivery riders, magpaabot lang sa announcement alang sa schedule sa payout. Sara, alang sa mga tricycle driver ugma nga wala sa listahan, mahimong mo duol sa help desk no nga imuntar sa payout site sa DSWD o dili ba ka makig-alayon sa iyong TODA o sa inyong local government unit o galing ma-validate no nga kwalipikado di ay ang wala sa listahan dunay pahigayon nga special payout alang kanila. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Miapila ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 ngadto sa mga transport group nga wala na masada nga
mamasahero matag rush hour aron dili maapektuhan ang mga commuter. Pag-release sa fuel subsidy, target masugdan ugmang adlaw. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kini na ang ikalimang adlaw sa temporaryong paghunong sa operasyon sa PNROA Kanituan Transport Cooperative Konpon Transco nunot sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Pipila ka mga pasahero na ang apektado. Hinoon nagpadayon man gihapon ang libreng sakay sa barangay ug Cagayan de Oro City LGU. Apan bisan pa man niana, miapilar ang LTFRB Region 10 sa Pontransco nga magahin sa ilang mga unit aron ipadagan matag rush hour aron adunay masakyan ang mga commuter nga mosulod sa ilang trabaho sa buntag ug sa ilang pag-uli sa gabii. Ang akong ingon kay Ma'am Lalaine, dagan lang ta during peak hours, no? O niya, siguro ka nang mahatod na sa eskwelahan ang mga bata, kag may klase karon, mga empleyado, mahatod lang sa mga opisina, o niya na ta magpahuway. Dugang sa LTFRB 10 nga ila nang giuyunan ang hangyo sa transport sector nga pagpaningil og dugang plitihan. Apan giklaro sa LTFRB 10 nga kinahanglang voluntaryo kini gikan sa pasahero ug dili angayang pugson. Basta't voluntary, why problema? Pikit na lang among mata, magpakabutabungol na lang may. Pag na-pressure na on the part ng mga mananakay, mo reklamo diri, aksyonan na mo. Hinoon sa ulahing impormasyon gikan sa Pontransco nga mobalik na matud pa ang ilang biyahe ugmang adlaw, April 8. Apan lauman nga pipila lang ka mga modernized jeep ang ilang ipadagan una aron makatipid sa krudo. Sugdan sab sa ahensya ang pag-release sa mga fuel subsidy sugod ugmang adlaw, April 8. Nakaandam na ang ilang mga master list ug andam na sab ang pondo nga balor 69 million pesos alang sa kapin 5,000 ka mga benepisyaryo sa tibuok rehiyon. Ang balak na ako, kung pwede, i-cash na lang diri kaliwaan, tundan yung pera. So, ang gagawin ko na lang dito siguro, by batch, no? Alphabetical order. Basta lang maumpisahan, magsugod lang siya. Makita sa mga tao nga seryosong gobyerno. Kauban si Jaybert Pairat. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Pipila ka mga resort sa Glan Sarangani ang nagreklamo human mabiktima sa fake booking scams. Tourism Office sa Glan miauhag sa mga nagapabook nga i-verify pag-ayo o sa official sites mo adto aron mag-book. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dunay nindot nga swimming pool. Daplin pa sa dagat nga dunay white sand beach. Kini ang promotional video sa Isla Jardín del Mar nga usa sa mga resort nga pwedeng mabisita sa Glan Sarangani. Apan, kini nga video reposted di ay sa peking account nga gipanganlan pa sa maong resort nga hinimuan sa mga scammer. Kini aron mambiktima og mga buot mag-online reservation. Matud sa tagdumala sa maong resort, gumika niini namantsahan ang ngalan sa maong resort. Miani sab kini og negatibong komento sa social media. Matud sa tagdumala sa maong resort, ana-ana sa 300 ka mga kliyente ang nabiktima sa maong modus nga nagsugod pa niadtong November sa milabayng tuig hangtod niadtong milabayng Holy Week. Anaa sa average nga 4,000 pesos kuno ang na-scam nga kwarta gikan sa mga nag-book online. Ang kinadakuan moabot sa 40,000 pesos. We feel the pain of being scammed of their hard-earned money, good ba? Nagyamay po ng atong mga reservations kay last month ang fake page nakakuha na gid sila og blue badge, and ever since I got a blue badge, gi-report ang among page as fake. Matud sa Tourism Office sa Glan, ubay-ubay na ka mga resort ang na-scam. Since 2025, sir, nasa 5 to 7 resorts po ang ang nagawan ng fake na Facebook page. Yung iba na agapan na turn down kaagad kasi na mas report, yun lang nagka-problema lagi sa isa kasi na meta-verified kasi yung fake na Facebook page. Matud sa PNP Anti-Cybercrime Unit 12, fake booking scams ang tawag ni ini. Giimbestiga na sa buwatan ang maong mga kaso. Meron kaming ongoing cases niyan, and ongoing din yung pag-gather ng mga evidence para makasuhan yung mga tao. Ang mga scammer nga madakpan, pwedeng mapriso. Penalty niya, sir, is pwede silang maparusahan under revised penal code, no?
ginatawag na to nga estafa, no? Article 315 of the Revised Penal Code in relation to 10175 or the Cybercrime Prevention Act. Isip pagpahugot, subling nagpahimangno ang otoridad nga mag-book lang sa official website sa mga resort nga adtuan. I-verify ang contact number sa resort sa local tourism office o kung mamahimo, mubisita na lang og aktual sa lugar. Samtang, sa mga lain pang nabiktima sa fake pages sa mga resort, mudangob sa kapulisan aron matabangan ug aron matrace ang mga scammer. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka 7 anyos nga batang lalaki ang napalgang patay human na lumos samtang naligo sa suba sa Barangay Balulang ni adtong Easter Sunday sa Cagayan de Oro City. Ang unta selebrasyon sa pagbanhaw sa ni Hesukristo ni adtong adlawng Domingo nahimong katapusan sa kinabuhi sa usa ka 7 anyos nga batang lalaki human kini nalumos samtang naligo sa Cagayan de Oro River. Sumala pa nga kauban matud pa sa mga bata ang iyang inahan, mga paryente ug mga silingan aron magselebrar sa Easter Sunday. Apan mibiya matud pa ang iyang inahan tungod dunay gikuha sa ilang balay nga duulang sab sa lugar sa nahitabuan. Pagbalik sa inahan sa bata, nakurat na lang siya dihang nasayran nga nawala na ang iyang 7 anyos nga anak. Dali silang nanawag og Oro Rescue aron mapangita ang bata. Mitabang nasabang Philippine Coast Guard sa rescue operation. Pasado alas 11 sa buntag adlawng Lunes na nakit-an ang patayng lawas sa bata nga naglutaw sa mismong didto mismo sa ubos sa Isalina Bridge sa Cagayan de Oro City. Sa karon na turnover na sa kabanay sa bata ang iyang patayng lawas aron ipahiluna. Nakadagdang ipagula na sa International Criminal Court Appeals Chamber ang desisyon labot sa apila mahitungod sa jurisdiksyon sa kaso ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa April 22. Sa tulo ka pahina nga order sa pag-schedule nga gipagula niya tong April 2, ang Appeals Chamber nagtakda sa paghatod sa hukom sa open court karong April 22 sa alas 11 sa buntag oras sa The Hague, the Netherlands o alas 5 sa hapon oras sa Pilipinas. Mahimo kining makita nga live sa website sa ICC ingon man sa ilang social media accounts. Ang mando sa pag-schedule pirmado ni Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza sa ICC Appeals Chamber. Una na nga gibasura ni atong October 2025 sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pag-challenge sa depensa sa jurisdiksyon sa ICC sa kaso ni FPRRD. Busa gisaka sa depensa ang maong apila sa ICC Appeals Chamber. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nagpahigayon og National Media Forum ang Ministry of Social Services and Development sa BARM agig pagpadayag sa mga gipaabot niini nga social services sa katawhan sa Cotabato City. Atong sayro ng detalye sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Cotabato City. Efren. Sara, target sa mong forum ang hisgutan ang mga programa sa buhatan nga makahatag og katin-awan sa publiko pinaagi sa media consultation. Gisalmutan sa nagadiyang media outfit ang gipaygayong National Media Forum nga gitawag nga tanglaw nga gipangunahan sa Ministry of Social Services and Development BARM nga gipaygayon dinhi sa Cotabato City. Tumong sa maong aktibidad ang ipadayag ang mga gipatuman nga programa o social services alang sa katawhan sa BARM. Gani usa ka media consultation and feedback workshop ang gipaygayon kung diin gipaminaw sa buhatan ang mga sugyot ug mga pangutana sa mga media practitioner kalabot sa mga programa nga naghatag og public misunderstanding. Sama sa pag-implementa sa peace process, normalization program, lakip na ang bias sa government function sa parlamento. Matod ni Attorney Raisa Jajuri, ang minister sa MSSD, importante matud pa ang maong aktibidad aron maghatag og kasayuran sa publiko kung paunsa sab ginagasto sa buhatan ang budget nga gikan sa mga taxpayers alang sa pag-implementa sa mga programa. Sara, ang maong aktibidad mulungtad pa hangtod ugma kung diin dunay ipahigayong on-site visit sa pipila ka mga probinsya sa BARM aron na masusi ang kahimtang sa mga natabangan sa mga buhatan. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak. Usa ka Pilipina ang nalakip sa 4 ka namatay sa missile attack sa Haifa, Israel niadtong Domingo. Sumala sa Department of Foreign Affairs, namatay ang Pinay human sa pag-atake. Lakip ang iyang bana nga Israeli ug mga ugangan.
Napahibalo na matud pa kini sa Philippine Embassy sa Tel Aviv sa pamilya sa biktima. Naghatag na sab daw sila og tabang lakip ang posibleng pag-repatriate sa iyang patayng lawas. Mihangyo daw og privacy ang pamilya sa Pilipina. Sumala sa local media sa Israel, gikan sa Iran ang missile attack nga miigo sa Haifa ni adtong Domingo. Nanawagan ng business sector sa Davao City og hinanaling aksyon sa gobyerno labot sa epekto sa krisis nga resulta sa gyera sa Middle East. Samtang Interagency Task Force on Emergency Socio-Economic Crisis Response gi-activate sa City Government of Davao. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Mipadayag na og kabalaka ang Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated o DCCII labot sa parayong pagsaka sa presyo sa petrolyo ug ang direktang epekto niini sa business costs, pricing ug economic stability. Busa, nanawagan na sila og hinanali og structural actions. Lakip dinhi ang temporary fuel tax relief ug expanded fuel subsidies alang sa public transport, trucking ug delivery, agrikultura, alang sa mga mananagat ug MSMEs sulod sa dili moubos sa 3 ka bulan o hangtod sa dunanay balaod labot sa new excise tax exemption. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang balaod nga naghatag kaniya og authority nga isuspende o ipaubos ang excise tax sa produktong petrolyo. Apan sumala sa Malacañang, posibleng magdesisyon ang Pangulo labot niini sugod karong adlaw, April 7. Ang BIR Davao Region mutuman matud pa kung unsay pakanaog nga kamanduan sa national government. With the emergency powers na vested sa ating president, of course, kung ano man yung sabihin niya, kung ano man ang magiging decision ng top management namin, susundan namin. Giduso sab sa DCCII ang pagmugna og Davao Fuel and Energy Task Force. Lakip sab sa giduso ang paghatag og tax incentives ug simplified permits alang sa mga negosyo nga nag-invest og cost-saving technologies. Andam ang business sector sa pakig-alayon sa gobyerno o stakeholders aron magpatuman og mga praktikal nga solusyon. Pinaagi sa executive order nga gipagula ni Davao City Mayor Baste Duterte, gi-activate ang Interagency Task Force on Emergency Socio-Economic Crisis Response o IATF crisis. Gilangkuban kini sa City Mayor isip Chair, City Planning and Development Coordinator isip Vice Chair ug mga opisina sa Davao City LGU ug pipila ka national government agencies isip mga member ug subcommittee members. Tahas sa komite ang pagmugna, pagrekomenda ug pagpatuman sa mga gikinahanglan nga pagpangandam ug response actions sa bisan unsa nga socio-economic emergency o susamang krisis. Adlong Lunes, dihang gipahigayon ang unang meeting sa IATF crisis. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gilusad sa Department of Agriculture Region 11 ang usa ka AI-powered drone nga mamahimong magamit sa mga banana plantation sa rehiyon. Ang maong AI-powered drone sa eSupport Link, usa ka Japan-based company, gitesting sa usa ka banana plantation sa Ula sa Tugbok District sa Davao City. Kinihuman sa pinirmahay sa Memorandum of Understanding tali DA ug eSupport Link kauban ang mga mag-uuma sa Mabini, Braulio I Duhali ug Panabo City sa Davao del Norte. Tumong sa paggamit sa modernong ekipo ang mapanglig-on ang produksyon sa saging, pagpatuman og advanced disease monitoring ug mas epektibo sa mapping ug pagmonitor sa maayong pagpadagan sa plantasyon. Dako matud pa kining tabang ilabi pa nga 75% sa mga saging sa nasod Japan gikan sa Pilipinas. Ang pilot implementation ini ipahigayon sa pili nga lugar sa Panabo City, Braulio I Duhali ug Mabini nga moabot sa 15 ka ektarya. Naglusad og community pantry ang usa ka grupo sa Kabatanunan pinaagi sa paghatag og libreng pagkaon alang sa mga PUJ driver sa Davao City nga apektado sa taas nga presyo sa petrolyo. Sa pahayag sa Youth Advocates Pro People Transportation Network ubos sa Konsensya Davao nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, sukad April 1 karong tuiga, giablihan among programa pinaagi sa bayanihan sa mga volunteers nga buot-tabangan ang sektor nga labing apektado sa nasinating krisis. Sumala ni Marilu Engreso ang tigpamaba sa grupo nga una nilang gisuta ang suliran sa mga driver sa syudad ug nasayod sa kalisod sa sektor. Ilabi na nga kadaghanan kanila dunay pamilya ug anak nga gipaeskwela.
eskwela. Lakip sa makuha sa community pantry ang mga pagkaon sama sa delata, itlog, gulay ug uban pa. Apan sumala sa grupo nga duna kini limitasyon. Apan ang hinaot nga sa mubo nga panahon makatabang sila sa mga nanginahanglan. Nanawagan sa bang grupo ngadto sa mga hingtungdan nga muhimo pa og dugang lakang aron makatabang o matabangan ang sektor ug himuong sumbanan ang maong inisyatibo sa mga kabatan-unan sa syudad. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka balay sa Zamboanga City ang nawalaan o naminusan og supply sa tubig tungod matod pa sa mga nagagamit og booster pump. Kana ang pagpasabot sa Zamboanga City Water District kalabot sa mga sumbong nga dili daw masunod ang schedule sa water rationing nga ginapatuman didto tungod sa kakulang sa supply sa tubig. Tungod sab daw sa booster pump nga dunay buslot o liki maong masuddan kini og hugaw ug manimaho ang tubig nga nagagawas sa gripo. Abiso sa Zamboanga City Water District, posibleng maminusan pa ang oras nga dunay supply sa tubig sa mga barangay sa Central ug East Coast kung mobus pa ang water level sa intake sa Pasunangka Water Treatment Plant. Giguba na ang pedestrian overpass duol sa usa ka nagsirado nga mall sa Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, gisugda na sa DPWH Davao City District Engineering Office kauban ng City Engineers Office ang partial demolition sa pedestrian overpass at ubangan sa usa ka nagsirado na nga mall sa JP Laurel Avenue sa Barangay 20-B sa Poblacion District, Davao City. Temporaryo nga gisirado sa otoridad ang dalan duol sa lugar subay sa demolisyon gikan April 2 hangtod April 3 alang sa pagtanggal sa frame, slab ug mga hagdan niini. Human sa pipila ka adlaw sarad-an pag-usab ang maong dalan aron kumpletuhon ang trabaho pinaagi sa pagtanggal sa mga girder niini. Giawhag ang publiko nga mag-igmat ug mutuman sa mga traffic advisory aron masiguro ang kaluwasan ug hapsay nga dagan sa trapiko. Tuod man, age doesn't matter sa paggabot sa mga pangandoy. Kini ang napamatud-an sa usa ka 78 anyos nga lola nga migraduar sa senior high school sa Lalo, Cagayan. Migraduar sa senior high school si Genoveva Andaya sa Technical Vocational Livelihood Strand iatong March 31. Sumala ni Lola Genoveva, naglisod na iyang pamilya hinungdan nga wala siya nakahuman sa pag-eskwela kaniadto. Busa dihang natagan og higayon, naningkamot siya nga makahuman sa high school ubos sa Alternative Learning System o ALS. Pero si Lola Genoveva pamatud-an nga dili daw babag ang edad aron makabot ang pangandoy nga makagraduate. Ginapahigayo na ang flyby o ang duol nga paglupad sa Artemis 2 sa Moon. One report from the crew at the windows, we can actually see the moon and Earth at the same time right now. Day 6 sa mission karong adlaw. Unom ka oras ang flyby mission nga gilangkuban sa upat ka crew. Na-break sab sa ilang space flight ang record sa pinakalayo nga naabot sa tao gikan sa kalibutan. Nalabwan nila ang distansyang naabot sa Apollo 13 niadtong 1970. Gipanganlan nila ang pipila ka crater sa Moon. Mulibot pa ang Artemis 2 ug muadto sa luyo sa bulan. Sa April 10, gilaumang mahuman ang 10-day journey sa Artemis 2. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab guban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan,
walay giprotektahan kani adto og karon serbisyong tinuod lang.